Ito ay talagang isang gabay na gumabay kay Lance sa lugar na ito. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa ulo ni Lance. Sa wakas dumating ka na, matagal na kitang hinihintay, kapag hindi ka dumating, hindi talaga ako makakatagal. Ah! Nagulat si Lance. Sino ang nagsasalita sa aking tainga? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Huwag ka ng maraming tanong, hindi naman kita sasaktan. Sabi ng boses sa tenga ko. What do you mean? Who the hell is that? Well, bago ako mamatay, tinawag ako ng mga tao na Devil King of the Nine Paths, pero matatawag mo akong Devil King. Devil King of the Nine Paths. Bakit parang pamilyar iyon? Familiar. Imposible, paano mo nalaman ang tungkol sa akin, isang munting mortal, bakas na lang ako ng natitirang kaluluwa, himala na nakaligtas ako hanggang ngayon nang hindi namamatay, buti na lang at dumating ka na. Ngayon, kung hindi ay napahamak ako, ang ilusyon ng pagliligtas sa aking primordial na espiritu ay ganap na nawasak. Sa oras na ito, biglang naalala ni Lance na nang siya ay nasa daanan na kanyang dinadaanan, maraming mga libingan sa space-time junction na iyon, at ang mga libingan na iyon ay mukhang napakalakas, na parabang sila ay inilibing kasama ng mga Diyos o mga demonyo. Minsan, bahagyang nakita ni Lance ang mga salita sa lapida ng ilang libingan, at ang isa sa mga ito ay may nakasulat na Tomb of the Nine Demons. Sa lapida, bukod sa Nine Demons, nakita din ni Lance ang libingan ng ilang uri ng Morning Glory Emperor. Ang libingan ng Western Sovereign. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Hoy, kausapin mo ako. Ang boses sa ulo ni Lance ay humihimok. Si Lance ay abala, hari ng demonyo, nakita ko ang libingan ng siyam na hari ng demonyo sa isang spatial junction, ikaw ba ito? Anong spatial junction point, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Maraming libingan sa lugar na iyon, napakaraming hindi mabilang, bukod sa iyo, nakita ko rin ang puntod ng Morning Glory Emperor, ang puntod ng Western Sovereign. Ano? Noon lang nabigla ang boses sa ulo ni Lance, sinabi ni Lance ang Morning Glory Emperor, Western Sovereign ng sunod-sunod, at iyon ay talagang kakaiba. Senior, naalala mo na ba? Pwede bang kahit ako ay nasa libingan ng oras at kalawakan? Nakakalungkot talaga, hahaha, hahaha. Ang boses sa ulo ni Lance ay tumawa ng malungkot na para bang nakakalungkot na bagay ang pumasok sa kanyang pangalan. Ang libingan ng oras at espasyo. Demon King, anong ibig mong sabihin? Bakit ang daming tawa? Tanong ni Lance. Umakyat pa nga ako sa libingan ng oras, masyado ba talagang mataas ang tingin mo sa akin? Devil, what does that tell you? Why so shocked? Bueno, hindi ito malinaw sa iyo? Hindi ito isang bagay na dapat mong malaman, at hindi mo rin malapit na malaman ang mga bagay na iyon. Oh! Ano ang pangalan, bata? Lance. Good, Lance. Ngayon pipiliin na kita, sana hindi mo ako bigwan. Demon King, hindi ko maintindihan ang gusto mo, baka gusto mo akong kunin. Anak, masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ako, ang siyam na The West Demon King, ay nakakultivate na sa level ng isang demonyo, maaari ba kitang tumangala sa sira nitong katawan? At saka, mayroon lang akong maliit umalis ang kaluluwa ko, kung may kakayahan akong pumalit, ano ang kailangan ko sa iyo, hindi ako magdadala sa isang katawan at tatapusin ang nasimulan ko ng mag-isa. Ngayon ay humihingi ka ng tulong sa akin. Nagtatrabaho ka. Ano yon? Lance, gagawin ko itong maikli at matamis, dahil ang isang maliit na bahagi ng aking kaluluwa ay malapit ng magkalat. Ako ang Demon King ng Immortal Realm, ako ay nabiktima ng isang taksil, ang aking primordial na espiritu ay nakulong, ang aking asawa. Ang aking anak na babae, ay lahat ay ginahasa at pinatay, ang puot sa loob ko, ang pag-aatubili sa loob ko, ay nagbigay daan sa akin na makatakas sa isang patak ng aking natitirang kaluluwa.
Taon, at ngayon lang ako naghintay na lumitaw ka, buti na lang dumating ka sa tamang oras, kung nahuli ka man ng 1 taon o 6 na buwan, natatakot akong nagkalat itong hibla ng aking natitirang kaluluwa, ito talaga ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo akong tulungan ngayon, syempre, tiyak na wala ka pang kakayahang gawin iyon, kapag pumasok ka sa Immortal Realm sa hinaharap, maaari kang magtanong sa paligid tungkol sa aking siyam na Dao Demon King, hanapin aking Primordial Spirit, at tulungan mo akong muling itayong ito, upang ako ay mabuhay muli, salamat, pakiusap. Let me help you reshape your Yuan Shen. Who sealed your Yuan Shen by? Tanong ni Lance. Ang pagsasabi sa iyo ngayon ay maaaring makapinsala sa iyo, dahil ikaw ay masyadong mahina, at kung alam mo ang pangalan ng taong iyon, kahit na sila ay maaaring mahanap ka, kaya't mas gugustuhin kong hindi sabihin sa iyo ang karagdagang mga detalye, baka mahanap ka ng aking mga kaaway. Kapag humakbang ka sa Immortal Realm sa hinaharap, natural mong malalaman, at ako, ang Nine Dao Demon King, ay may kaunting kapangyarihan sa Immortal Realm, kaya hindi ako walang reputasyon. Fine, I can help you. But what makes you think that it's possible for me to help you? Isa na akong mortal, at hindi ko na alam kung anong mundo ang pupuntahan ko pagkatapos matapakan ang Void. Hindi mo kailangang mabaygo, maniwala ka sa iyong sarili, pupunta ka sa mundo ng mga espirito pagkatapos makatapak sa Void, at ang iyong katawan ngayon ay isang espiritong katawan, hindi na isang pisikal na mortal. Sa isang sandali, kukunin ko na ito. Pawis ng aking natitirang kaluluwa at gawin itong bakas ng walang kamatayang kapangyarihan na isasama sa iyong katawan, kahit na ang walang kamatayang enerhiya na maaaring gawin ng aking natitirang kaluluwa ay hindi mapapantayan, sa tingin ko ito ay tiyak na makakatulong sa iyo at makakatulong. Maglilinang ka sa daigdig ng mga espirito sa hinaharap. Itinuturing din itong deal na gagawin natin sa isa't isa, paano? Fairy Energy. Advanced ba? Kahit sa mundo ng mga espirito, ito ay katumbas ng isang mataas na grado, walang kamatayang hininga na mayroon lamang ang mga immortal, matapos itong bungo ng aking kaluluwa ay mapalitan ng walang kamatayang hininga, nasa iyo kung paano mo ito magagamit, Gamitin mo. Okay, I promise you, kung makapasok ako sa Immortal Realm, talagang tutulungan kita dito. Salamat, hindi mo ako pinahintay ng 10,000 taon ng walang kabuluhan. Anong ibig mong sabihin? Ako lang ba ang nahanap mo nitong 10,000 taon na umaangkop sa pamantayan mo? Oo, syempre. Ngunit higit sa lahat dahil ako ay masyadong mahina ngayon, na may isang mahinang labi ng aking kaluluwa, kaya maaari lamang akong magkasya sa kanyang katawan kung makakahanap ako ng isang tao na ang istruktura ng kaluluwa ay tumutugma sa akin, at ikaw lang ang mahahanap ko kung kaninong istruktura ng kaluluwa ang tumutugma sa akin. Sige, naiintindihan ko. Kung gayon, pakiusap, hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras, habang mas maraming oras ang nasasayang ko, mas kaunting immortal na enerhiya ang magiging bahagi ng aking natitirang kaluluwa. Pagkatapos ay bilasan mo, huwag mag-aksaya ng oras. Mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, ang strand ng natitirang kaluluwa sa katawan ni Lance ay naging gintong agos ng hangin na dumaloy sa mga meridian ni Lance. Lamang, ang gininto ang daloy ng hangin ay napakaliit. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging napakaliit, nadagdagan nito ng husto ang lakas ni Lance. Dati, pagkatapos na humakbang si Lance sa nagbabalik na ninuno, ang espasyo ay nanginig sa isang suntok, ngunit hindi pa ito umabot sa antas ng pagbasag ng kawalan. Ngunit ngayon, si Lance ay nakadama ng 100% sigurado na kaya niyang basagin ang kawalan sa isang suntok. Agad itong sinubukan ni Lance. Bang! Bahagyang ibinaba ni Lance ang kanyang kamao at sumuntok sa hangin. 1462. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang isang itim na bitek na lumitaw sa punto ng kalawakan na nataman ng kanyang kamao, maliban na kapag ang kamao ni Lance ay dumampi sa itim na bitek, ito ay medyo masakit, na para bang pupunitin nito ang kanyang katawan.
Kung ibibigay ni Lance ang kanyang buong lakas, tiyak na mapapalawak pa niya ang itim na bitek, sapat na para madaanan ng isang tao. Kailangan lang ni Lance na dumaan sa itim na bitek na iyon para maglakbay sa mundo ng mga espiritu. Ito ay humahakbang sa kawalan. Ang nabasag na espasyo, ang itim na puwang na nakalantad, ay talagang, sa mas siyentipikong termino, isang black hole. Sa pamamagitan ng pagdaan sa black hole, maaaring umalis ang isa sa space-time na ito. At ang mga itim na butas ay totoo, kasing aga ng ilang daang taon na ang nakalilipas sa mundong ito, kinumpirma ng mga siyentipiko ang pagkakaroon ng mga itim na butas. So, stepping through the void is not a very mysterious thing, but it really can be so, it's just a matter of who can do it. Kapag pumasok ka sa black hole, lalamunan ng anumang bagay, ngunit kapag ang laman ay umabot sa isang tiyak na lakas, halimbawa, kapag ang laman ay naging isang espiritong katawan, kung gayon ito ay sapat na upang labanan ang lumalamon na kapangyarihan ng black hole, at magagawa mo. Dumaan dito nang hindi namamatay. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga mortal ay hindi makahakbang sa kawalan, at kahit na umalis sila dito, sila ay lalamunan. Huminga ng malalim si Lance at napabuntong hininga, Demon King, huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang iyong Yuan Shen, tulungan kang itayo muli ang iyong Yuan Shen, at tulungan kang mabuhay muli, umaasa ako na ang thread na ito ng iyong Immortal Chi ay talagang makakatulong sa akin sa aking hinaharap na landas sa paglilinang. Tinanggal ni Lance ang kanyang kamao. Bagamat kumpiyansa si Lance sa sandaling ito na kaya niyang basagin ang kawalan ng sapat upang umalis, walang balak si Lance na umalis kaagad. Dahil dumating siya sa mundong ito, tiyak na kailangan niyang manatili ng ilang araw at pagkatapos ay pag-isipan kung ililibing o hindi ang kanyang mga kamag-anak, ililibing sila sa kanyang bayan, harapin ang mga resulta, at bumalik din sa Great Martial Empire upang manirahan. Pababa sa mga inapo ng Sherman clan bago dumating ang oras para sa kanya na humakbang sa kawalan at ganap na umalis sa oras at espasyong ito. Lumipad si Lance, at hindi nagtagal pagkaalis ni Lance sa Marshall Island, isang malaking baluti ang lumipad mula sa malayo sa kalangitan. Sa loob ng baluti na iyon, isang lalaki ang lumabas. Si General Charlie, ang iyong biyenan, ay nasaraan ng loob. Ang lalaki, na tinawag na General Charlie, ay nakakita ng isang bilya sa Peach Blossom Source na nawasak at sumigaw ng galit, "Sino ito? Sino ito? Imbestigahan mo ito." Sa ibaba, abala ang isang grupo ng mga eksperto na nagsasabing, "Oo, ina-access natin ang Sky Surveillance System, tiyak na mahahanap natin ang lalaking iyon, huwag mag-alala." Balatan ko siya. The manhis. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa North Empire. Little Black, mayroon ka bang lugar na gusto mong puntahan? Tanong ni Lance, dahil matagal nang nararamdaman ni Lance na tila may mabigat na puso si Little Black. Brother Lance, to tell you the truth, meron akong mga lugar na gusto kong puntahan. Sabi ni Lance, kung tama ang pagkakaalala ko, noong umalis tayo sa mundong ito noon, parang pinalaki mo ang tiyan ng kapatid na sawa. Pog! Napayuko si Little Blackie sa hiya. Oh, sige Little Blackie, umalis ka ng irresponsible noon, at ngayong bumalik ka na, dapat mo na talagang hanapin, baka buhay pa, at baka, ang anak mo sa kapatid na sawa na iyon ay nagmana ng mga jinn mula sa ang itim mong jaw. Salamat Brother Lance, aalis na ako, saan kita hahanapin kapag tapos na ako? Sabi ni Lance, hanapin mo ako sa North Empire. Mabuti. Lumipad palayo si Little Black, at nahulaan kaagad ni Lance na gustong puntahan ni Little Black para hanapin ang buntis ng kapatid na python na walang pananagutan sa pag-alis noon. Pagkaalis ni Little Black, sinabi ni Lance sa intelligent system ng Celestial Vehicle, pumunta sa Talavera Province, London City. Okay. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Lance sa lungsod ng London. Hindi ko alam kung makakahanap ang lungsod ng London ng ilang mga namatay na tao pagkatapos noon. Dapat wala na ang mga inapo ni Bella. Dapat wala na ang mga inapo ni Bella dahil namatay ang mga magulang ni Bella noon o dahil kay Lance.
Bagamat ang lungsod ng London ay nagbago ng lampas na sa pagkilala, ang London ay nagbago ng lampas na sa pagkilala, ang London River na iyon ay hindi kailanman magbabago. Naaalala pa rin ni Lance ang panahon na pinaghahanap siya ng pulisya bilang isang beses na taunan, at pagkatapos isang gabi, nag-away sila ni Elsa sa ilog. Parang kahapon lang. Sila ni Elsa sa ilog. Parang kahapon lang. Tumayo si Lance sa tabi ng ilog at ngumiti sa umaalo na ibabaw ng ilog. Ito ay isang pambihirang ngiti para kay Lance dahil umalis ang kanyang mga kamag-anak, kung hindi, sa karaniwan, si Lance ay hindi ngumingiti dahil walang bagay na dapat ngitian. Napabuntong hininga si Lance. Elsa, tingnan mo ang ilog na ito. Lance, Elsa, tingnan mo ang ilog na ito. Noong hinuli mo ako, nagkaroon tayo ng labanan dito. Nagkaroon tayo ng labanan dito. Masaya ang panahon noon, at minsan gusto kong bumalik sa panahong iyon, napakasama. Upang hawakan muli ang iyong mukha at marinig kang magsalita. Sa kasamaang palad, hindi na ito posible. Naramdaman ni Lance ang kanyang harapan, si Elsa ay nakatayo sa kanyang uniforme ng pulis, si Lance ay hindi maiwasang hawakan ito, ngunit ito ay walang laman. Sa loob ng puso ni Lance, isang sandali ng pagkawasak. Si Lance ay nag-iisa, sa ilog na iyon noon, nakaupo ng mahabang panahon, nakatingin sa ilog sa isang lugar na nalilito. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, tumayo si Lance at umalis. Lumakad at naglakad si Lance sa isang kalye na parehong pamilyar at hindi pamilyar sa parehong oras. Matapos maglakad ng mahigit isang oras, huminto si Lance. Ang lugar na ito ay dating villa ng pamilya ni Sally, Brown, Kent. Matagal ko nang hindi binibigkas ang pangalang iyon, kumusta ka na? Naramdaman ni Lance na nakita niya ang mukha ni Kent sa kanyang harapan, parang iyon ang mukha ni Kent, bigla itong naging kakaiba. Nakita muli ni Lance, sa tabi ni Kent, na nakatayo sa tabi ni Sally. Hinawakan ni Sally ang braso ni Kent at kinawayan si Lance, kumakaway at kumakaway, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang lumayo, mas maliit at mas maliit. Huwag kang pumunta. Sinuntok sila ni Lance, ngunit sumugod siya sa hangin. Sally, sa wakas nakabalik ka na sa iyong bayan. Umupo si Lance sa lupa at bumulong sa sarili. Tumayo si Lance at naglibot-libot sa lugar saglit bago umalis. Pumikit si Lance at lumakad ng may pakiramdam, naglakad ng mahabang panahon bago huminto. Sa kabila ng paglalakbay na ito, lumakad si Lance na nakapikit, ngunit wala siyang nasagasaan, na parang hindi na kailangan ni Lance ang kanyang mga mata para maglakad. Si Lance ay nakatayo sa isang intersection na may mataas na gusali sa kanyang harapan, at sa pagitan ng matataas na gusali, maraming makukulay na celestial crane ang gumagalaw. Gayunpaman, sa mga mata ni Lance, ang nakita niya ay hindi ang eksenang ito, kundi isang malaking lugar ng mga brick at konkretong bungalow, sira-sira at sira-sira. Gayunpaman, naramdaman ni Lance na ang ramshackle na patch ng mga bahay na ito ay mas maganda kaysa sa matataas na gusaling ito ngayon. Bella, nakauwi ka na rin, nakita mo na ba ang dati mong tahanan, naging matataas na gusali, hindi na slum. Tumayo muli si Lance sa intersection ng mahabang panahon. Nang matapos ito, muling ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at naglakad sa mga kalye. Sa isip ni Lance, hindi siya naglalakad sa mga kasalukuyang kalye, ngunit ang mga lansangan ng London City mahigit 200 taon na ang nakararaan. Sa wakas, huminto si Lance sa isang lugar. Palanan Middle School. 1463. Sa kabutihang palad, ito ay ang parehong Palanan Middle School, ngunit may ibang gusali. Tiningnan ni Lance ang apat na malalaking karakter sa harap ng paaralan, Palanan Middle School, ang apat na malalaking karakter na ito, ngunit ito pa rin ang parehong uri ng mga stroke tulad ng dati, talagang hindi inaasahan. Lumakad si Lance sa Palanan Middle School, syempre, ang gusali ng pagtuturo ay nawala, ngunit ang palaruan, ngunit mayroon pa rin, ngunit itinayong muli, marahil ay itinayong muli ng hindi mabilang na beses. Naglakad si Lance sa palaruan, ang lahat ay napakatibay, na para bang ang dating numero 1 masamang kabataan, ay bumalik muli.
Sa harap ng mga mata ni Lance, parang isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw, isang malaking grupo ng mga tao ang tumatakbo patungo kay Lance, at ang nilang mga bibig ay tila sumisigaw, "Lance, bakit ka bumalik?" Kasama sa grupong ito ng mga tao sina Dylan Wang, Rick Ian, Yuan Liao, Andrew Hill, Brandon Hu, Yana Shu, Lina, at iba pa. Bahagyang ngumiti si Lance at sinabing, "Oo, bumalik ako para tingnan." Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi napapanahong boses ang nagmula sa tainga ni Lance, "Nasaan ang tanga?" Ang nakakatalong na boses na ito ay biglang natanggal ang lahat ng alaala ni Lance, at ang grupo ng mga tao na kakadating lang ay tumatakbo patungo kay Lance ay biglang nawala. Si Lance ay tumingin sa kanyang gilid na may biglang galit, tanging ang isang binata na may dilaw na tinina na buhok at isang sigarilyo sa kanyang bibig, hindi niya alam kung anong uri ng sigarilyo iyon, mukhang medyo advanced, at sinamahan siya ng isang tagasunod. Nakita ng batang dilaw na buhok na iyon si Lance na galit na nakatingin sa kanya, at lumapit at sinubukang sampelan si Lance. Gayunpaman, sa susunod na segundo ang kanyang kamay ay hinawakan ni Lance. Bahagyang nagulat ang may dilaw na buhok na binata na nahawakan ng isang maliit na bata ang kanyang kamay. "Grizzly here, bitawan mo ako agad." Galit na galit ng binata na dilaw ang buhok. Sinabi rin ng sidekick na iyon, "Narinig mo ba ako, kapag hindi mo binitawan, tiyak na puputulan ni Kon ang iyong kamay, ang kamay ng pangalawang bully ng Palanan High School, ito ba ay isang bagay na maaari mong hawakan?" Malamig ang tingin ni Lance at hindi siya nag-abalang magsalita. Clack! Sa isang casual na paghila, ang braso ng binata na may dilaw na buhok ay tinanggal ni Lance mula sa kanyang balikat. Ah! Nag-spray ang mga haligi ng dugo mula sa putol na balikat ng dilaw na buhok, ang dilaw na buhok na iyon ay sumisigaw sa sakit, na tila hindi makapaniwala, at ang tagasunod na iyon ay natulala rin, hindi makariyak. Inihagis ni Lance ang brasong iyon sa lupa at bumalik sa mukha ng dilaw na buhok, sinipa ito. Crack! Ang leeg ng dilaw na buhok ay gumawa ng malutong na tunog, pagkatapos ang kanyang buong ulo ay bumalik, na parang nakasabit pa ang kanyang ulo sa kanyang likod, walang alinlangan na nabali ng sipa ni Lance, at siya ay namatay sa isang iglap. Ah! Natakot ang tagasunod na iyon sa mabulaklak na mukha, ngunit medyo magaling siya dito, at hindi nanghina sa takot, ngunit hinaila ang kanyang mga paa palabas at tumakbo. Sinusubukang tumakbo. Malamig ang tingin ni Lance habang ngumuso, tila hindi niya pinabayaan ang tagasunod na iyon. Mabilis na umakyat si Lance gamit ang isang arrow step at tinamaan ang tagasunod mula sa likod ng isang suntok. Bang! Biglang tumalon ang puso ng tagasunod na iyon mula sa kanyang harapang dibdib, ang kanyang buong katawan ay tila tinamaan ng isang sniper rifle, at lumipad siya pasulong ng ilang metro bago bumagsak sa lupa, habang ang tao ay patay na. Napunta ang tingin ni Lance sa iilan pang tao sa tabi niya. May mga orihinal na lalaki na nanunukso sa mga babae sa tabi nila, at ang mga lalaking ito na nanunukso sa mga babae ay walang iba kundi isang bully mula sa Palanan High School. Ang dilaw na buhok na kakapatay niya lang ay ang pangalawang bully ng Palanan Middle School. Ang isang bully na nang-aasar sa mga babae, ay biglang nakita ang dalawang bully na pinatay, natakot na tanga, at ngayon ay biglang nakita ang tingin ni Lance na bumaril sa kanila, at biglang lumuhad ng walang salita, nakatingin kay Lance, nagngangalit ang mga ngipin, natatakot, hindi man lang masabi ang mga katagang humingi ng awa. Sa katunayan, ngayon lang, si Lance ay napakabangis. Ang eksena ng maanghang na pagpatay sa pangalawang bully at sa kanyang sidekick ay sapat na upang takutin ang White Cloud High School, kung saan ang karaniwang natatakot na isang bully ay umihi sa kanyang pantalon. Tumingin si Lance sa isang bully na lumuhad ng walang ingay, ungol, tumalikod at lumipad palayo. Hindi dahil naawa si Lance sa buhay ng aso ng isang bully na ito, ngunit ang isang bully na ito, na talagang hindi pa nakipagkulitin kay Lance, ay tinutokso lang ang babae. Umalis si Lance sa Palanan Middle School at umalis din sa London City. Ang lungsod ng London ay nagbago na ng hindi na makilala, maliban sa London River na nandoon pa rin, walang anumang bakas ng taon ang mahahanap, at walang saysay na manatili pa ng mas matagal.
Ang susunod na lugar na bisitahin ay upang makilala ang mga inapo ng pamilya ni Elsa. Kinuha ni Lance ang business card ni Irma Zhang at binasa ang numero ng telepono ni Irma Zhang ng isang beses. Hello. Sa sandaling iyon, ang boses ni Irma Zhang ay nagmula sa hangin. Ako ito, Lance. Oh, Brother Lance, tapos ka ba? Tama. Kung ganoon, puntahan mo ako sa aking pamilya, at dadalhin ka ng Skywheel dito. Mabuti. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa pamilya ni Irma Zhang. Sa sobrang bilis ng takbo ng sasakyan ngayon, para talagang naging village ang buong mundo. Brother Lance, pasok ka, pamilya ko ito. Manam. Pumasok si Lance sa bahay ni Irma Zhang. Kahit na si Lance ay 12 taong gulang lamang, ang kanyang mga mata at titig ay hindi mukhang bata, kaya kahit papaano ay nakita siya ni Irma Zhang bilang isang may sapat na gulang. Brother Lance, maupo ka at uminom ng tsaa. Sumigaw si Irma Zhang, ihain mo ang tsaa sa bisita. Okay. Sa sandaling iyon, may lumabas na robot. Tiningnan ni Lance ang robot nang may pagtataka. Ngumiti si Irma Zhang, hindi ito armored warrior, isa lang itong ordinaryong robot na naglilingkod sa ating mga tao. Oh! Iyan, Irma Zhang, sabi mo may kakilala ka mula sa sinaunang pamilyang mandirigma. Oo, Queenie Shu. Pwede mo ba akong ipakilala din? Iisipin ko ang pamilya niya. Oo naman. Okay, salamat. Alam ni Lance na ang Queenie Shu na ito ay isang inapo ng pamilya ni Elsa. Sa sandaling iyon, isang balita ang biglang nag-play sa TV sa sala, palakas ng palakas ang panawagan para sa pagtanggal ng estatwa ng Lance sa Times Square ng mga bagong puwersa sa Darlington City, at maraming kinatawan ng mga bagong puwersa. Bumuo ng isang pangkat para pumunta sa mga lansangan at hilingin sa gobyerno na tanggalin ang estatwa ng Lance. Gayunpaman, ang ancient martial families ay nagpahayag ng matinding kawalang kasiyahan dito. Si Lance ay isang napakasikat na ancient martial predecessor mahigit 200 taon na ang nakalilipas at nagkaroon ng kakaibang impluwensya sa kapangyarihan ng ancient martial family. Kumunat ang noo ni Lance, at sa telebisyon, nakita ni Lance ang kanyang estatwa, isang estatwa na mahigit 200 metro ang taas. Sinabi ni Irma Zhang, ang mga bagong puwersang ito ay talagang nagiging sobra-sobra, gusto pa nilang give ng rebulto ng pinakakilalang kinatawan ng ancient martial family, si Lance. Lumipat ang screen ng telebisyon sa isang reporter na nakikipagpanayam sa isang kinatawan ng bagong puwersa at nagtanong, maaari ko bang itanong kung bakit ang kahilingan na alisin ang rebulto ni Lance? Ang kinatawan ng bagong kapangyarihang iyon ay nagsabi, ang mga panahon ay umuunlad, ito ay ang edad ng baluti, ang edad ng teknolohiya, hindi na kailangang mag-set up ng napakalaking estatwa ng isang sinaunang martial figure sa gitna ng Darlington City, Times Square, bukod sa, ang edad ng sinaunang martial arts ay tapos na, ang isang hindi na ginagamit na figure ay dapat na sa isang museo matagal na ang nakalipas kasama ng mga eroplano, kotse, at mga cellphone. 1464. Kinapanayam ng reporter ang isa pang tao. Ang isa pang tao ay nagtaas ng gitnang daliri sa kamera at sinabing, Lance, mahina siya, buti na lang at hindi siya lumaki sa kasalukuyang panahon, kung hindi, ang ating baluti, ay nabugbog siya hanggang sa isang pulpol. Bumalik ang screen sa reporter na iyon, at sinabi ng reporter na iyon, mga ginoo at mga ginoo, para sa follow-up na coverage ng mga kaganapan sa paligid ng rebulto sa Darlington City's Times Square, mangyaring manatiling nakalock sa aming pangkalahatang channel. Natapos ang balita at lumipat sa susunod na balita. Nagtanong si Lance, ang bagong puwersa ba ay ang grupo na walang katapusan na nagtutulak sa armor? Sinabi ni Irma Zhang, oo, sa panahon ngayon, ang mundo ay maaaring hatiin sa dalawang uri ng tao, ang mga bagong puwersa at ang mga sinaunang puwersa. Ang mga bagong puwersa ay may mataas na teknolohiya at nagtataguyod ng mga armored warrior, at sila ay nangingibabaw na sa buong mundo, habang ang mga sinaunang puwersa ay ang mga sinaunang martial na pamilya.
Ilagay natin ito sa ganitong paraan, ang mga bagong kapangyarihan ay kumakatawan sa pag-unlad at ang mga sinaunang martial powers ay kumakatawan sa pagkaatresado, tila nagkakasalungatan sila sa maraming lugar. Ang daming mangmang na tao. Galit na galit si Lance. Ngumiti si Irma Zhang, Brother Lance, mukhang miyembro ka rin ng Ancient Martial Forces. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Irma Zhang. Hello. Hindi maganda, Missy, nandito na naman si Wang Mao, at may dalang Jaeger. Oh, nakuha ko na, lalabas na ako. Pagkababa ng telepono, mukhang nalulumbay si Irma Zhang. Anong nangyayari? Tanong ni Lance. Sinabi ni Irma Zhang, "Iyan, Brother Lance, pasensya na, may gagawin ako. Sabihin mo sa akin ng diretso, ano ang mali?" Well, there's a guy named Wang Mao who keeps harassing me, he wants me to be his second wife. But it's useless for me na tumanggi, mas mayaman ang pamilya niya sa akin, may 2 SSS class na mech warriors ang pamilya niya, at ang pamilya ko, maliit na negosyo lang. Ilabas mo ako. Sabi ni Lance. Kapatid na Tang, huwag na, gagawa ako ng sarili kong paraan para maantala ito. Ipinaalam ko na kay Queenie Shu, ang kanyang pamilya ay isang sinaunang martial family, hindi pa rin mahirap makitungo sa isang pamilya ni Wang Mao. Antas, manatili ka dito, babalik ako kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Irma Zhang. Agad siyang sinundan ni Lance palabas. Sa tarangkahan ng pamilya ni Irma Zhang, isang lalaki, na nakatayo sa isang baluti na halos 10 palapag ang taas, ay tumingin sa isang grupo ng mga tao sa gate at nagsabi, hindi pa rin ba lumalabas si Irma Zhang? Hindi kita sinisisi kung bakit continuing to blow your doors, as you can see, I'm an SSS rank mech warrior, my family has another one, hindi mo ba alam ang lakas ng pamilya ko? Your little family can't even afford a first-generation mech warrior. What qualifications kailangan mo bang sumama sa akin? Mahirap bang gawing pangalawang asawa ko si Irma Zhang? Sa sandaling iyon, lumabas si Irma Zhang at galit na sinabi, Wang Mao, huwag kang masyadong lumayo. Yoho, lumabas ka, akala ko nagtatago ka talaga. Wang Mao? Ipinalam ko na sa kaibigan kong si Queenie Shu, mag-ingat ka, nasanay na siya sa likas na pagiging perpekto, sapat pa rin siya para harapin ka. Hahaha, Queenie Shu? Ang ibig mong sabihin ay ang Queenie Shu ng Ancient Martial Family. Ay pupu, hayaan mo siyang lumapit at subukan, ipinapangako ko na hindi siya tatalunan ng aking mech warrior. At isang innate great perfection, ay pupu, hindi mo ba alam na kaya ng 6S mech warrior sa panahon ngayon ang Unity Realm Great Perfection sa isang suntok lang? Ito ang edad ng armor, martial arts, outdated, hahaha. Maya-maya lang, may lumabas na malamig na boses, yeah. Sino? Sino ang nagsasalita? Sigaw ni Wang Mao. Ako. Muling narinig ang malamig na boses. Noon lamang nakita ng lahat si Lance, ngunit ito ay isang 12 taong gulang na batang lalaki. Isang munting bata. Isang malamig na tawa si Wang Mao. Si Irma Zhang ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, hindi ko sinabing manatili ka, bumalik ka. Si Lance na sumasanga palayo kay Irma Zhang, nakatingin sa lalaking nakatayo sa balikat ng 10 palapag na mecha warrior, sinabi niya, itong robot, sa iyo ba? Bata, armor ako? Hindi robot, kaya mag-ingat ka sa sasabihin mo. Well, hayaan mo, Tang, tingnan kung talagang makapangyarihan ang armor sa panahon ngayon. Alin ang hindi nakakaalam ng hangganan ng langit? Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Mao ang isang kamao na lumilipad patungo sa kanya, hindi niya ito naiwasan. Bang! Bumagsak si Wang Mao sa balikat ng armored warrior at napangiti sa sakit. Tinapakan ni Lance ang ulo ni Wang Mao, at hindi na makatayo si Wang Mao. Ikaw, alisin mo sa akin ang paa mo. Galit na sabi ni Wang Mao. Malamig na sinabi ni Lance, may daan patungo sa langit at hindi ka pupunta, ngunit walang pinto sa impyerno na itatapon.
Ikaw ano ba, magkaroon ng lakas ng loob na palayain ako, anong kasanayan ang isang palihim na pag-atake, maghintay hanggang sa makuha ko ang aking baluti at paandarin ito, pagkatapos ay labanan mo ako. Sabi ni Wang Mao. Ang baluti ay hindi lalaban ng mag-isa, kailangan ng isang tao sa loob upang patakbuhin ito, at nangangailangan din ito ng mataas na antas ng kakayahang umangkop upang patakbuhin ang baluti, kaya hindi lahat ay maaaring magpatakbo ng baluti, mas mataas ang antas ng baluti, ang mas mataas ang mga kinakailangan para sa operator. Sa makatuwid, sa mundong ito, ang mga maaaring magpalipad ng baluti sa mga bagong kapangyarihan ay sinasamba ng hindi mabilang na mga tao na para bang sila ay mga bayani, o malalakas na tao. Siyempre, ang baluti ay napakamahal din, at ang mga ordinaryong pamilya ay kaya hindi kayang bayaran. Naisip ni Wang Mao na tiyak na hahayaan siya ni Lance at lalaban gamit ang kanyang baluti. Gayunpaman, masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Bang! Sa sandaling iyon, si Lance ay sumangot ng walang pakialam at tinapakan ang ulo ni Wang Mao ng may malakas na kalabog, direktang sumabog ang ulo ni Wang Mao na parang pakwan. Si Lance ay hindi interesado sa ganitong uri ng kanyang baluti, at ang pagnanais na makipagduel siya sa ganitong uri ng baluti ay isang insulto lamang sa mga kasanayan sa martial arts ni Lance. Sa hindi kalayuan, si Irma Zhang at ang iba pa ay natulala. Talagang pinatay ni Lance si Wang Mao, oh my God. Kapatid na Tang, ikaw, paano mo siya napatay? Si Irma Zhang ay nataranta. Sa sandaling iyon, lumapit din ang isang matandang lalaki at nagtanong, Irma Zhang, sino siya? Bakit napakataas ng kasanayan mo sa martial arts sa murang edad? Martial arts. Naalala lang ni Irma Zhang, tama, ngunit si Brother Lance ay nagsagawa ng martial arts at maganda ang hitsura, kung hindi, paano niya mapapabuga si Wang Mao ng isang 10 palapag na nakasuot ng sandata sa isang pagkakataon at itatadyakan ang kanyang ulo? Tama, Brother Lance, paano mo alam ang martial arts? Hindi makapaniwalang tumingin si Irma Zhang kay Lance. Paanong nakaramdam ng sobrang sarkastiko si Lance nang marinig niya ang mga salita ni Irma Zhang? Siya, si Lance, ay bumalik sa kanyang mga ninuno at nagtatanong pa rin kung paano niya alam ang martial arts. Wala sa mood si Lance na sagutin ang ganoong kalokohang tanong at sinabing, anong malaking bagay ang mangyayari kung tatapakan ko itong Wang Mao. Mapait na sabi ng matanda sa tabi niya, bakit hindi mangyayari ang isang malaking bagay, magiging big deal, apo ko, sino ka ba, malaki ang gulo mo sa akin. 1465. Pinandilatan ni Lance ang matanda at sinabing, walang tao dito ang apo mo, kung paulit-ulit mong sasabihin iyan, malalagay ka sa gulo. Natakot ang matandang iyon nang makita niya ang napakabangis na tingin sa mga mata ni Lance, at hindi nang ahas na magsalita muli. Sinabi ni Lance, sino sa inyo, dalhin mo ako sa pamilya ni Wang Mao. Si Wang Mao ay tinapakan ko hanggang sa mamatay, aayusin ko ang bagay na ito at hindi ako magdudulot ng anumang gulo sa iyong pamilya, mangyaring ituro sa akin ang daan. Ito. Lead the way. Ang boses ni Lance ay tumaas ng 8 puntos, at biglang, ang matandang iyon ay hindi na nang ahas na magdaldal at agad na nagutos ng isang tao na dalhin si Lance sa pamilya ni Wang Mao. Bigla ding naramdaman ni Irma Zhang na ang titig ni Lance ay malupit at mabangis. Sa sandaling ito ay nasa pamilya ni Wang Mao. Magulat, masama, patay na si Wang Mao. Anong sabi mo? Galit na galit ang isang matandang lalaki. Patay na siyang Master Wang Mao, ang baluti ng aming pamilya na Aired Eye, ay kinuha ni Wang Mao, at ibinalik pa ng armor ang video, at natapakan si Wang Mao. Hindi, imposible iyon. Nanginginig ang katawan ng matandang iyon, si Wang Mao ay isang napakatalentadong tao sa kanilang pamilya para mag-operate ng armor, at nang bumili sila muli ng mas advanced na armor sa hinaharap, umaasa sila sa kanya na paandarin ito, pero natapakan siya at sumabog ang ulo. Sino ito? Sino pumatay kay Wang Mao? Report Clan Chief, hinahabol ni Wang Mao ang Irma Zhang ng ating kapwa lungsod, ngunit hindi gusto ni Irma Zhang siyang Master Wang Mao,
pumunta ulit si Young Master Wang Mao ngayon, ngunit pinatay siya ng isang sinaunang martial artist na ginawa ng pamilya Zhang. Hindi alam kung saan hahanapin, pabaya si Wang Mao at wala sa operation room, dahilan para mapatay ang armor nang hindi man lang nasisimulan. Patriarch, ito ay isang video na ipinadala pabalik ng armor na Red Eye. Ang mga ngipin ng matandang iyon ay nagngangalit sa galit pagkatapos panoorin ang video, at sumigaw siya, agad na pumunta at dalhin ang lahat dito, at ilabas ang lahat ng sandata, gusto kong year-okan ang pamilya Zhang. Oo. Hindi nagtagal, dumating ang lahat mula sa pamilya Wang Mao, at pagkatapos mapanood ang video na iyon, lahat ay nanginginig sa galit. Let's go! Year-okan ang pamilya Zhang. Sa labas ng Wang Mao Family Hall, may mga hanay ng sandata, ang pinakamakapangyarihan sa mga ito ay isang SSS class armor, at ang natitira ay higit sa 100 SSS class armor. Sa oras na ito, nakarating na si Lance sa pamilya Wang Mao. Nang makita ni Lance na ang mga tao ng Wang Mao family ay nakatanggap na ng balita at malapit nang umalis, si Lance ay bumantong hininga, hindi na kailangang maging magulo, nandito ako. Ang mga tao mula sa pamilya Wang Mao ay hindi pa nagkaroon ng oras na pumasok sa armor bago dumating si Lance. Siya ang pumatay kay Wang Mao. Sigaw ng isang lalaki. Bilisan mo, ipasok mo ang sandata at lipulin ang sinaunang mandirigmang ito. Tumayo si Lance sa himpapawid, nakatingin sa grupo ng armor na may paghamak. Hindi nagkusa si Lance na umatake, baka sabihin nilang sneak attack na naman, kaya hinayaan niya silang pumasok sa armor. Sa sandaling iyon, ang pinakamalakas na sandata ng SSS na iyon ay nag-activate, at biglang, ang malaking kamao ng sandata ng SSS na iyon, ay bumagsak kay Lance. Tumaas ang mga sulok ng bibig ni Lance sa paghamak, ang mga poloka na ito sa ilalim ng balon ay hindi pa nakita kung ano ang isang makapangyarihang martial artist, at mapangahas nilang sinasabi na ang martial arts ay humihina, nakakatuwa. Pagkatapos ay hinayaan sila ni Lance na makita kung ano ang lakas ng isang tunay na martial artist. Sa sandaling ito, halos masuntok na ang SSS class armor na iyon sa harap ni Lance. Nang maisip ng lahat na si Lance ay dudurugin ng napakalaking bakal na kamao na iyon, gumalaw si Lance. Isang malamig na liwanag lamang ang kumikislap sa kamay ni Lance, at isang espada ang bumunot, pinutol ang malaki at 10 palapag na armor na iyon. Ang baluti ay tumigil sa kalagitnaan ng saglit. Makalipas ang ilang segundo, sa isang dagandong, ang 10 palapag na baluti ay nahati sa kalahati ng espada ni Lance. Ang lahat ng nasa lupa ay tulala na ang kanilang mga panga ay nahulog sa lupa. Isang 10 palapag na baluti, lahat ay gumagamit ng mga super alloy na materyales, at gayon pa man, nahati ito sa kalahati ng isang espada. Maaari ba itong maging mas dramatic? Ngunit sa katunayan, ito ay labis na pagmamalabas. Kung ikukumpara sa isang makapangyarihang tao, ano ang baluti? Sa sandaling ito, ang SSS class na armor na nahati sa kalahati, ay bumagsak sa lupa ng may dagandong na naging 2 tumpok ng scrap metal. Bukod dito, maging ang mandirigma na nagpipilot sa SSS class armor ay nahati din sa kalahati, at sa sandaling ito, ang kanyang bangkay ay nahati sa kalahati, nahulog kasama ang armor. Si Lance ay tumama gamit ang isang espada mula sa ulo ng nakasuot, tumpak, at maging ang mandirigma na nagpapatakbo ng baluti sa loob ay nahati. Sa hindi kalayuan, si Irma Zhang, na sumusunod sa langit kasama ang kanyang crane, ay natigilan din, hindi makapaniwala sa eksenang ito. Isang nakababatang kapatid na si Tang, na mukhang 12 taong gulang pa lang, ang aktwal na hinati ang ipinagmamalaki na antas ng armor ng SSS ng pamilya Wang Mao sa kalahati na may isang espada. Tiningnan ni Lance ang grupo ng armor sa lupa at walang sinabi, at pagkatapos ay umindes siya pababa gamit ang isa pang espada, at ang espada na nasa kamay ni Lance ay tila nagbagong anyo sa hindi mabilang na anino ng espada, bawat isa ay tumpak na naglaslas sa isang armor. Swoosh! Sa isang kisap mata, ang lahat ng armor, maging ito ay S-grade o SS-grade,
ay nahati sa dalawang hati, at maging ang mga mandirigmang nakaupo sa loob ng armor at nagpapatakbo nito ay walang awang nahati sa dalawang hati. Sa pasukan bulwagan, ang matandang iyon mula sa pamilya Wang Mao ay nanginginig habang tinitingnan niya ang scrap metal ng armor at ang mga bangkay ng mga armor warrior ng pamilya sa buong sahig. Sa malayong kalangitan, si Irma Zhang, na nakaupo sa lumilipad na kotse, ay natulala din, at si Brother Lance ay hindi nagpakita ng awa, na pinatay ang lalaki at ang kanyang baluti ng magkasama. Tumingin si Lance sa matanda at sinabing, ikaw ang nag-utos na year-okan ang pamilya Zhang. Ay. Ang matanda ay wala akong masabi ng matagal. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang puting ilaw ang kumislap, at sa susunod na sandali, ang katawan ng matandang ito ay humiwalay at nahulog sa isang pool ng dugo. Si Lance ay walang awa sa kanyang mga aksyon, kaya huwag isipin na ang matanda ay maliligtas. Hindi alam ni Lance kung bakit, mula nang umalis ang kanyang mga kamag-anak, ang pumapatay na puso sa loob ni Lance ay naging mas mabigat. Noong nakaraan, mararamdaman ni Lance na mahalaga ang buhay, ngunit mula nang mamatay ang kanyang mga mahal sa buhay, nadama ni Lance na walang mahalaga sa buhay, gaano man ito kahalaga, mayroon pa ring araw ng kadakilaan, ngunit ito lang ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkamatay ng huli at pagkamatay ng maaga. Dahil maaga o huli kailangan mong mamatay, pagkatapos ay patayin, kung sino man siya, isaalang-alang ito ng maagang deadline. Hindi ba? Kailangang mamatay ang mga kamag-anak ni Lance, bakit hindi ang iba? Marahil ito ang labis na nagpasigla kay Lance, kaya ang kanyang pumapatay na puso ay naging mas mabigat. Siyempre, masasabi rin na si Lance ay isang sugatang lobo, at ang isang sugatang lobo ay palaging mas mabangis. Sa malayong kalangitan, si Irma Zhang ay tumingin kay Lance ng nakakatakot. Gusto niyang sumigaw, ngunit medyo natatakot siyang gawin iyon, tumingin si Lance kay Zhang Shadow at sinabing, salamat sa pag-aalaga sa akin, Palam. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at lumipad palayo, sa pamamagitan lamang ng paglipad gamit ang kanyang pisikal na katawan, siya ay napakabilis, sadyang hindi isang ordinaryong sinaunang martial powerhouse. Napatulala si Irma Zhang habang nakatingin kay Lance, na nawala sa langit, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Irma Zhang, at sa isang sulyap, si Queenie Shou ang tumatawag. 1466. Hoy, Irma. Irma Zhang, kumusta na? Pinipilit ka pa rin ba ni Wang Mo? Huwag kang mag-alala, babalik ako. Sabi ng boses sa telepono. Queenie, patay na si Wang Mao. Ano? Anong nangyayari? Hindi lang si Wang Mao ang namatay, maging ang pamilyang Wang Mao, hindi mabilang ang mga nasawi, hindi ba't sinabi ko sa iyo na ang pamilya Wang Mao ay may SSS class armor? Ito ay naging scrap metal na rin ngayon, kalimutan mo na ito, imposibleng ilarawan. Ito sa mga salita, mas mabuting ipadala ko sa iyo ang video. Ipinadala ni Irma Zhang kay Queenie Shou ang video na kinuna ng lumilipad na sasakyan. Hindi nagtagal, tumawag muli si Queenie Shou at nagtanong, Irma Zhang, sino ang batang iyon? Hindi ko alam, sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Lance, at tila ang kanyang kaalaman sa ating mundo ay nananatili pa rin sa nakalipas na 200 taon. Oh my God, isang slash na humahati sa isang SSS class armor sa kalahati, tao pa rin ba iyon? I don't know. I'm already too shocked to know what to say. Irma Zhang, sinabi mo na ang pangalan niya ay Lance. Tama. Kaya siya ay isang inapo ng Don na iyon sa kasaysayan. Hindi ko alam, ang batang ito ay isang misteryo pa rin, ngunit siya ay kumakatawan sa sinaunang martial power, na mabuti para sa atin, ngayon na ang bagong kapangyarihan ay napaka-arrogant, walang katapusan na sumasamba sa sandata at nagpapawalang halaga sa martial arts na napakababa, talagang gusto ko. Para makita kung ano ang magiging reaksyon ng bagong kapangyarihan kapag nalaman nila ang tungkol sa napakalakas na eksperto sa ancient martial power. Well, gusto ko ring makita kung ano ang reaksyon ng bagong kapangyarihan,
upang makita kung ano ang pakiramdam ng kanilang SSS class na armor kapag nahati ito sa kalahati ng isang tunay na sinaunang eksperto sa martial arts. Hihihi, walang paraan para itago ang nangyari ngayon. Sa kalahating araw, natatakot akong makita ng buong mundo ang balita at ang Sky Video. Irmazang, nasaan na ang batang iyon? Ewan ko, kakaalis niya lang pagkatapos niyang patayin ang maraming tao mula sa pamilya Wang Mao, wala akong lakas ng loob na sundan siya. Ayos lang, siguradong magpapakita na naman siya, ngayon tingnan natin kung may balita, tapos na ako. Mabuti. Makalipas ang halos kalahating oras, naalarma ang buong mundo sa isang pangyayari. Halos buong mundo, nakita sa langit ang video ni Lance na hinati ang SSS class armor sa kalahati gamit ang isang slash. Ang buong network ng mundo ay tinatalakay ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay literal na parang isang digmaang pandaigdig na sumiklab. Oh my God, this is absolutely impossible, this video is definitely fake. Sino mang gumawa ng ganoong peking video para dungisan ang aking kahangahangang baluti ay nais na arestuhin. Ito ay tiyak na mula sa Ancient Martial Forces. Ang Ancient Martial Forces, gayunpaman, ay nakita ang video na ito, ngunit ang kanilang mga damdamin ay ganap na kabaligtaran. Haha, sa pagkakataong ito hayaan ang mga bagong kapangyarihan na iyon, ang mga hanggal na sumasamba sa armor, na makita kung ano ang tunay na sinaunang eksperto sa martial arts, hayaan silang maglakas loob na isipin na ang martial arts ay atresado. Ang batang iyon, sino siya? Hindi mo ba napansin na siya ay lubhang kamukha ng ating bayani, si Lance? Hindi kaya ang batang ito ay inapo ni Lance? Haha, buti naman. Ang ating sinaunang martial arts ay sa wakas ay magpapahanggan na naman sa mundo, hindi ko lang alam kung kailan ulit lilito ang batang ito. Sa sandaling ito, sa Marshall Island. General Charlie, ang Sky Surveillance video ay inayos na namin. Ang General Charlie na iyon ay sumigaw, sino ito, sino ang pumatay sa aking biyenan? General, mas maganda kung ikaw na mismo ang pumunta sa video. Nung nakita namin yung video na yon, hindi kami makapaniwala. Kinagat ni General Charlie ang kanyang mga ngipin at sinabi, wala akong pakialam kung sino siya, kung ako, si Charlie, ay hindi siya pababain sa laki, hindi ako magiging karapat-dapat na maging top 100s general ng yan. Huang Empire. Walang sinabi ang mga teknisyan na iyon, na parang nagdududa sa kanilang mga puso kung talagang may ganoong kakayahan si General Charlie. Agad na binuksan ng mga teknisyan ang video na iyon, at isang virtual na screen ang lumitaw sa ere sa eksena, at sa virtual na screen, isang bata na humigit kumulang 12 taong gulang ang nakitang dumating sa pasukan ng Villa ng Peach Blossom Source, at pagkatapos ay pumatay. Ang security guard sa pasukan, ang mga security guard na iyon, na lahat ay maaaring nasa gitna ng innate realm ay talagang walang pagtatanggol. Handang maging allies ng New Forces Mecha Warriors, at ang iilang security guard na ito na pinatay ni Lance ay ang mga walang ambisyon sa Ancient Martial Forces. Pagkatapos nito, sinampal ni Lance ang biyenan ni General Charlie hanggang sa mamatay, at sa wakas ay lumipad sa hangin, nakaharap sa Villa, at isinabog ito sa mga guho ng isa pang sampal. Ang epekto ng sampal na ito ay maihahalin tulad sa isang sandata ng klase ng SSS. Pero umaasa sa martial arts ang lalaking ito Nang makita ito ni General Charlie, namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag sa telepono si General Charlie. Sa unang tingin, ito ay isang tawag mula sa isang superior. Hello, Marshal Hu. Nagmamadaling sinabi ng nasa telepono, Charlie, nasaan ka? Marshal Hu? Nasa Marshall Island ako? Pinatay ang biyenan ko, nandito ako para harapin ang kalalabasan, anong kailangan mo? Bumalik ka nga pala, hindi mo ba nakita ang balita ngayon? Anong balita? Bad mood ako ngayon, kaya wala ako sa mood manood ng balita. Pagkatapos nito, bumalik ka agad sa lookout para sa isang pulong. Oo, Marshal. Agad na bumalik si General Charlie sa Darlington City sakay ng Skycar, habang binubuksan ang balita sa Skycar.
Ang balita ay labis na nag-uulat ng insidenteng ito na nangyari 1 oras ang nakalipas. Siya pala. Nang makita ni General Charlie ang binatilyo sa video, lubos siyang natigilan. Bumalik sa Darlington City, nagpupulong ang nangungunang brass ng North Empire. Dapat nating mahanap ang teenager na iyon, at sa pagkakataong ito, dapat natin siyang patayin sa publiko, kung hindi, ito ay magdudulot sa atin ng walang katapusang gulo. Paano natin siya papatayin? Magpadala ng 2 SSSS level na Mecha Warriors para hamanin muna siya at tingnan kung gaano kalakas ang taong ito. Nangyari ito sa ating North Empire, lahat ng imperyo sa mundo ay nanunood sa atin, kaya kailangan nating kumilos ng mabilis. Paano kung hindi pa rin matatalo ng 2 SSSS na Mecha Warriors ang taong iyon? Bagamat magpapadala kami ng 2 5S level na Mech Warriors, hindi ibig sabihin na 2 lang ang 5S level na Mech Warriors ang naruroon. Kami, ang North Empire, ay may kabuoang mahigit 500 5S level na Mech Warriors, magkakaroon kami ng hindi bababa sa mahigit 50 5S level na Mech Warrior ang nasa kamay sa lahat ng oras, bilang karagdagan, magpapadala rin kami ng 6S level na Mech Warrior sa eksena. Ngayon, sino sa inyo ang handang automatikong mag-apply para harapin ang sinaunang martial expert na iyon? Ako. I do. Ako. Maraming tao sa eksena ang nagtaas ng kanilang mga kamay, lahat ay nagpapahayag ng kanilang pagpayag na pumunta at harapin si Lance. Mabuti, General Charlie. Narinig ko na ang iyong biyenan ay pinatay sa Wolin Island, ang taong pumatay sa iyong biyenan ay ang parehong sinaunang martial arts expert na Samira sa Jinling Wang family, ngayon ako ay binibigyan ka ng pagkakataong maghiganti, handa ka bang makipagkita sa kanya? I will. I'll tear him apart. Sabi ni General Charlie sabay kagat. 1467. Okay, isa Charlie, at isa pa, Landon. Sige ka. Oo, Marshall. Katulad noon, ang North Empire ay mabilis na tumugon sa bagay na ito ni Lance, sa loob ng 1 oras. Si Charlie, ang nangungunang 100 na ranking 5 na niranggo na Mecha Warrior ng North Empire, at si Landon, ang top 100 din na ranking 5 na niranggo na Mecha Warrior, ay haharap kay Lance. Gayunpaman, hindi nila alam ang pangalang Lance, kaya sila ginamit ang codename Jinling Kid, sa halip na tawagan siya, at mabilis na ipinadala ang balitang ito sa mundo. Sa sandaling ito, nakarating na si Queenie Shu sa bahay ni Irma Zhang. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam sa kasalukuyan kung nasaan si Lance. Queenie, tatawagan ka ba niya ulit? Nag-aalalang sabi ni Queenie Shu. Dapat, sinabi niya sa akin noon na gusto niyang ipakilala kita sa kanya, pakiramdam ko ay mukhang interesado siya sa pamilya mong Shu, may kaugnayan ba talaga siya sa makasaysayang Lance sa anumang paraan? Talaga bang mga inapo sila ng Lance? Bakit pa kaya sila magkamukha? Napansin ko lang ito pagkatapos na ilabas ito ng balita para sa paghahambing. Si Queenie, isang ninuno ng iyong pamilya, si Elsa ay nagpakasal kay Lance, maaaring maging supling ang batang ito ng Lance at Elsa. Irma Zhang, huwag ka nang magsalita ng walang kaparerekon, ngayon na lang namin siya hihintayin na tawagan ka at magkusa na makipag-ugnayan sa iyo. Sa sandaling ito, ang TV na nakabukas sa sala ay biglang naputol ang balita, minamahal na mga manunood, ilang minuto lang ang nakalipas, ang Darlington City ay tumugon sa nangyari sa Jinling Wang family bilang mga sumusunod, una, ang pagtatalaga kung ano ang nangyari sa Jinling Wang family bilang Jinling tragedy, at ipinoposisyon ang sinaunang martial arts expert na codename Jinling Kid. Pangalawa, ipapadala ng Darlington City sina Charlie at Landon, dalawang nangungunang 100 na ranggo na 5 na mga Mecha Warriors, upang harapin lipulin ang Jinling Kid. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyan ay walang palatandaan ng Jinling Kid, binigyan ng Darlington City ang Jinling Kid ng 5 araw, kung saan naghihintay sa kanya sina Charlie at Landon, sa Repulse Bay ng Purple Sea. Kung ang hindi voluntaryong nagpapakita si Jinling Kid sa loob ng 5 araw, gagawin ng Darlington City ang lahat para gamitin ang Cosmic Sky para hanapin siya.
Tapos na ang interrupt news broadcast. Nagulat sina Irma Zhang at Queenie Xu. Nagpadala pa ang bagong puwersa ng dalawang 5S class armor, sina Charlie at Landon, para harapin si Brother Lance. Malalagay ba sa panganib si Brother Lance? Isa itong 5S ranked armor, at isa itong top 100 ranked warrior. Sana maging maayos si Brother Lance, hindi madali para sa isang makapangyarihang sinaunang mandirigma na lumitaw, ngunit huwag masira Sa ngayon, si Lance ay naglalakad sa isang kalye, maliban na si Lance ay nagbago ng kanyang mukha, hindi dahil si Lance ay natatakot sa mga taong naghahanap ng gulo, ngunit mayroon pa siyang sariling negosyo na dapat tapusin. Ang lugar na pinuntahan ni Lance sa sandaling ito ay ang lungsod kung saan matatagpuan ang pamilya Hanwang mahigit 200 taon na ang nakalilipas, na siyang pamilya ni Sarah. Nakaupo si Lance sa Skycar, kung saan marami sa kanyang mga kamag-anak ang nasa loob nito, at ihahatid sila ni Lance, isa-isa, pabalik sa kanyang bayan upang makita. Hello, andyan pa ba ang pamilya Hanwang ngayon? Tanong ni Lance sa isang dumaan na isa ring martial arts practitioner, masasabi ni Lance na siya ay isang late innate. Nasaan ang munting brat, mawala ka? Pinandila ng dumaan na iyon si Lance. Bang, sinampal ni Lance ang dumaan hanggang mamatay. Nangangahas na maging mayabang sa harap ni Lance, talagang naghahanap ng kamatayan. Si Lance ay umungol at naglakad palayo, naghahanap ng ibang tao na magtatanong. Sa huli, nakuha ni Lance ang isang resulta, ang pamilya Hanwang ay nadisband 100 taon na ang nakalilipas, at ang mga anak ng pamilya ay nagkalat. Wala na lang magagawa si Lance kundi gawin ito, matagal na ring nawala ang address ng orihinal na pamilyang Sarah. Ganun lang. Isa-isang pumunta si Lance upang tingnan ang bawat lugar, hindi alintana kung ang kanilang mga pamilya ay namatay o hindi. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 araw, maliban sa pamilya ni Elsa, sa iba pa niyang pamilya at pamilya ng mga kaibigan, pumunta na si Lance para tingnan silang lahat, wala na silang lahat. Sa wakas, oras na para bisitahin ang pamilya ni Elsa, at pagkatapos nito, halos aalis na ako. Pagkatapos kong magdesisyon ng paulit-ulit, mas mabuting ibalik ko sila sa Great Martial Empire para ilibing. Dito, ang kanilang bayan. Ang lahat ay ganap na nawala, at kung sila ay ililibing dito, natatakot ako na wala na silang sinumang magwawali sa kanilang mga libingan sa hinaharap. Bilang paggalang, bukod pa, sa kasikatan ng aking Cyrus sa Great Martial Empire, ang aking Sherman clan ay hindi nangangahulugang bumagsak sa huling 10,000 taon. Ito ang huling desisyon ni Lance, noong una ay naisip niya kung dapat niya ba silang ilibing o hindi sa kanyang bayang pinagmulan, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan, ang pagdadala sa kanila upang tapusin ang kanilang mga pagsisisi at pumunta para bisitahin ay sapat na. Sinabi ni Lance sa Celestial Court, ibalik mo ako sa bahay ni Irma Zhang. Okay, asahan mong darating sa loob ng kalahating oras. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Lance sa tahanan ni Irma Zhang. Brother Lance. Nakita ni Irma Zhang si Lance at tuwang-tuwa siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Ang taong tumakbo kasama si Irma Zhang ay mayroon ding kakaibang babae. Sinabi ni Lance, Irma Zhang, nakabalik na ako mula sa aking negosyo, sinabi mo noon na may kakilala ka mula sa Ancient Martial Family Xu. Kailan mo ako dadalhin doon? Si Irma Zhang ay abala, kapatid na Tang, ang aking matalik na kaibigan, si Queenie Xu, narito siya ay mula sa pamilyang Xu. Ipinakilala ni Irma Zhang ang babae sa tabi niya kay Lance. Tumingin si Lance sa kakaibang babae sa tabi ni Irma Zhang, siya ay katamtaman ang hitsura ngunit heroic. Ang Queenie Xu na iyon ay tuwang-tuwang tumingin kay Lance at sinabing, Brother Lance. Si Lance, gayunpaman, ay nagsabi, Queenie Xu, maaari mo akong tawaging Lance Ancestor, naniniwala akong hindi kita sasamantalahin. You! Natigilan si Queenie Xu, pagkatapos ay tumawag siya, Senior Queenie Xu, kilalanin ang Saint Ancestor. Manam. Tumanggo si Lance. Parehong hindi nakaimik sina Irma Zhang at Queenie Xu, malinaw na may 12 taong gulang si Lance, ngunit mukha siyang matanda.
Lumakad si Lance sa sala, umupo, tumingin kay Queenie Shu at nagsabi, karapat-dapat na maging ina po ng pamilya Shu, lahat sila ay napakabayani. Ang dahilan kung bakit sinabi iyon ni Lance ay dahil si Elsa, gayon din ang orihinal na si Yana Shu, ay lahat ng napakabayani na babae, kaya nang makita si Queenie Shu, nakumbinsi si Lance na siya ay dapat na isang ina po ng pamilya Shu. Sinabi ni Queenie Shu, Lance Holy Ancestor, kilala mo ba ang mga ninuno ng aking pamilya Shu? Siyempre, o sa tingin mo may makakatawag sa akin na banal na ninuno? Holy Ancestor, patawarin mo ang katapangan ni Junior, pwede ba akong magtanong sa iyo? Oo, maaari kang magtanong. Ikaw ba ay ina po ng aming mga ninuno, sina Elsa at Lance? Hindi. Bakit gusto mong tawagin kitang Holy Ancestor? Dahil, ako si Lance, at si Elsa ang asawa ko. Ano? Ikaw si Lance. Biglang nagulat sina Irma Zhang at Queenie Shu at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance. Paano ito posible? Nakasaad sa genealogy ng pamilya natin na mahigit 30 taong gulang na ang ating ninuno nang umalis siya kasama si Lance, at kahit nabuhay pa siya ngayon, halos 300 taong gulang na iyon, ngunit ikaw, malinaw na 12 taong gulang na batang lalaki. 1468. Sinabi ni Lance, alam mo ang martial arts gayon din ang polaka sa isang balon ay nakakaalam ng langit, kaya hindi ako nagulat na kinwestiyon mo ito. Gusto ko ring hilingin sa banal na ninuno na turuan ka, sabi ni Irma Zhang. Sinabi ni Lance, oo, ang iyong kasalukuyang pangunawa sa martial daw ay ang kaharian ng pagkakaisa, tama ba? Narinig ko na ang Unity Realm ay sinusundan ng Ancestor Realm, tama ba? Tama, pagkatapos ng Unity Realm, ang Ancestor, pagkatapos ng Ancestor ay ang Ascension, pagkatapos ng Ascension ay ang Return to the Void, at pagkatapos ng Return to the Void ay ang Return to the Ancestor. Ako na ngayon ang returning Ancestor. Anong uri ng pag-iral ang nagbabalik na ninuno? Ang pag-abot sa pagbabalik sa ninuno ay magpapabato muli sa akin, bago ako umabot sa pagbabalik sa ninuno, ako ay isang 259 na taong gulang na maputlang lalaki, tinitingnan ninyo ako bilang isang 12 taong gulang na binatilyo, ito ako ay nagiging bata muli. Sige. Iiwan ko muna ang mga detalye, bago ako umalis sa mundong ito, magbubukas ako ng pulpito sa mundo, narinig ko na sa mundong ito, nahuhulog ang martial arts, kahit na ano, tutulungan ko ang mga sinaunang martial artist ng mundong ito upang mabawi ang kanilang tiwala. Sa oras na ito, abala si Irma Zhang sa pagsasabing, Saint Ancestor, sa huling pagkakataon na kasama ka sa pamilya ni Wang Mao, alam na ito ng buong mundo. Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, paano kung malaman ng buong mundo? Saint Ancestor? Hindi alam ng buong mundo kung paano, ngunit ang bagong kapangyarihan ng North Empire Darlington City, ay nagpadala ng anunsyo sa buong mundo 3 araw na ang nakakaraan, nagpadala sila ng 2 5S ranked mecha warriors para hamanin ka at ilagay mamatay ka, dahil hindi ka nila mahanap. Kaya binigyan kanila ng 5 araw, 5 araw na ito ay hihintayin kanila sa mababaw na lok ng tubig ng Purple Sea. Kung hindi ka nagpakita pagkatapos ng 5 araw, ikaw magsisimula ng 1 araw sa antas ng kosmiko upang maghanap. Ngumuso si Lance, sa tamang panahon, hahanapin ko na sana sila, para turuan ang armor ng mundong ito ng isang mahirap na aral, na baluktutin ang mga halaga ng bawat isa sa mundong ito at bumalik sa tamang landas ng martial arts. Terra, dalhin mo ako sa Purple Sea Repulse Bay. Si Irma Zhang at Queenie Shu ay parehong nabigla sa kung gaano kawalang halaga ang tono ni Lance, dati silang nag-aalala kung makakayanan ni Lance ang isang 5S class armor. Saint Ancestor, ang mga pinadala nila ay 5S class armor, 5S class armor ay kasing taas ng 25-story building, okay ka lang ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hayaan kitang manguna, para ikaw ang manguna, kaya huwag mo akong bigyan ng mahabang hangin, okay? Oo, santong ninuno. Sina Irma Zhang at Queenie Shu ay hindi nakaimik,
tila ang kanilang mga alalahanin ay talagang hindi kailangan. Sa sandaling ito, sa mababaw na look ng tubig ng Purple Sea, hindi mabilang na mga tao at hindi mabilang na mga celestial na sasakyan ang nakaparada sa himpapawid. Sa kanila, tahimik na nakatayo sa ibabaw ng dagat ang 225 palapag na tall armor. Sa loob ng 5S class armor na ito, ang 2 mandirigma, sina Charlie at Landon, ay naghihintay na sa mga bulaklak. Dam! 3 araw na, darating ba siya o hindi? Si Charlie, na palaging naghihintay sa loob ng operation room ng armor, ay hindi napigil ang magalit. Hindi mabilang na mga tao ang sumabog sa pinangyarihan, ngunit syempre, ang mga tao mula sa sinaunang hukbong militar sa pinangyarihan ay lihim na nababalisa. Sa ilalim ng seabed ng mababaw na dagat na ito, mayroong higit sa 50 armor na Class 5S din, pati na rin ang Class 6S armor, kung sakaling kailanganin ang mga ito. Ang isang 6S grade armor ay talagang pambihira sa North Empire dahil mayroon lamang 1 dosenang o higit pang 6S grade armor sa buong North Empire. Sa dulong bahagi ng Repulse Bay, isang marshal na mukhang mataas ang katayuan ay nanunood gamit ang mga binocular. Codename Jinling Kid, ayaw na ba niyang pumunta dito? Ibinaba ng marshal na iyon ang kanyang binocular at sinabing, "Marshal, maghintay ka, may natitira pang 2 araw, pagkatapos ng 2 araw, kung hindi siya sumipot, maglunsad ng cosmic level na kalangitan para mahahanap ito ng lamok sa mas mataas na presyo. Gayunpaman, Marshal, mas mabuti kang pumunta ka sa malayo, isa ka sa mga kailangang-kailangan na nangungunang pinuno ng imperyo, hindi mo kayang mawala ang anumang bagay. Hindi pa huli ang lahat para pumunta ng mas malayo kapag dumating na ang Jinling brat mo, tsaka, nasa akin ang Star Flyer, hindi ko siya maabutin kahit bigyan ko pa siya ng 10 beses ng kapangyarihan." That Marshal looked like he was very disdainful. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo ang mga manunood sa Repulse Bay. Nandito pala si Lance. Oo, si Lance ay nakatayo sa bubong ng Skycar, gaano man kabilas lumipad ang Skycar, si Lance ay nakatayong parang pine, hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Malayo ang tingin ni Lance sa 2 hindi mapapantayang malaking armor na nakatayo sa kapantayan ng dagat, bahagyang humihi ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, ang marshal na may hawak na binocular ngayon, habang lumilikas sa isang malayong punto, ay nagsabi sa isang mikropono, "Jinling Kid, dumating ka na sa wakas, ilang araw na akong naghihintay sa iyo." Ang mga salita ay tumunog sa himpapawid ng Repulse Bay, at walang nakakaalam kung saan sila nanggaling. Gayunpaman, agad na nasabi ni Lance na ang boses na ito ay ibinuga mula sa 12 kilometro ang layo. Alam kaagad ni Lance na ang taong ito ay dapat ang pinakamalaking pinuno sa eksena ngayon. Gaya ng kasabihan, unang hulihin ang magnanakaw, gumalaw ang katawan ni Lance, nawala sa pwesto, at sa sumunod na segundo, lumilitaw na 12 kilometro ang layo, tumayo si Lance sa ibabaw ng isang celestial na sasakyan, na siyang celestial na sasakyan ng pinunong iyon. Sa sandaling ito, gayunpaman, hindi pa rin alam ng marshal na iyon na nasa itaas niya si Lance, at nawala ang figure ni Lance mula sa surveillance video ng Skycart. Ha! Nasaan na ang mga tao? Jinling boy, saan ka nagpunta? Baka may nakita kang 2 5S class armor at tumakbo ka sa takot. Nag-uusap din ang lahat sa lugar ng Asak Bay dahil masyadong mabilis na nawala si Lance. Sa sandaling iyon, ang canopy ay biglang napunit, at ang isang kamay ay umabot, hinawakan ang ulo ng marshal, at nagsisigawan palayo. "Ah, tulong!" Sigaw ng marshal na iyon, at sa sumunod na sandali, nahuli siya sa mababaw na loop. Sa wakas ay nakita muli ng lahat ang figure ni Lance, ngunit nagulat ang lahat nang makita nilang hawak ni Lance ang marshal sa kanyang mga kamay. Ang marshal na hawak ni Lance sa kanyang mga kamay ay ang pinuno ng isa sa mga kumokontrol na pamilya ng North Empire, ang Mo Clan. Hinawakan ni Lance ang marshal at sinabing, "Hindi ko alam kung gaano kataas ang posisyon mo sa North Empire, ngunit gusto kong putulin ka bilang ulo bago ko gawin ito."
Huwag mo akong papatayin. Nakiusap ang marshal na iyon sa takot, habang sumisigaw, Mecha Warrior, huwag mo pa akong iligtas. Ngunit sa sandaling iyon, itinulak ng kamay ni Lance, at sa isang putok, pinisil niya ang ulo ng marshal na iyon. Ang hindi mabilang na mga tao sa eksena, pati na rin ang hindi mabilang na mga tao sa buong mundo na nanonood ng Sky Video, ay natulala. At agad na pinaandar ni na Charlie at Landon ang kanilang baluti at sumugod patungo kay Lance, na sinubukang pasabugin si Lance. Habang iginuhit ni Lance ang kanyang talam, isang blade whistle lang ang maririnig at pagkatapos ay, swoosh. Isang sweep ng puting liwanag ang tumama sa dalawang armor. Boom! Ang dalawang baluti na nagtangkang umakyat ay itinaas lang ang kanilang mga paa, naputol ang mga ito sa bewang at nahulog sa dagat. Kasabay nito, ang dalawang mandirigma na kumikilos sa loob ng armor, sina Charlie at Landon, ay pinutol din ng magkasama, habang kinalkala ni Lance na putulin ang mga lalaki at ang armor ng magkasama. Sa sandaling ito, tila tahimik ang buong mundo, maging ito man ang network o ang eksena, lahat sila ay natulala kay Lance. 1469. Sinulyapan ni Lance ang lahat ng nasa eksena at sinabing, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagtatago ng baluti na nakatago sa ilalim ng dagat? Bibigyan kita ng 3 hininga para makatakas, at pagkatapos ng 3 paghinga, pupugutan kita ng buong buo. 1. Biglang lumitaw ang maraming sandata mula sa ilalim ng dagat, nagkalat at tumakas, kahit na hindi sila nakatanggap ng utos na umatras mula sa kanilang mga nakatataas. Ngunit sa oras na ito, nasaan ang negosyo ng superior, ang pagtakas para sa buhay ng isang tao ay mahalaga, at ang pagguhit ni Charlie linaw pa rin sa harap nila ang miserableng pagkamatay ni Ma at Landon. 2. 3. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ay tumalbog sa langit, tumayo sa langit, at pumutol gamit ang isang mabangis na espada sa lupa. Ang espada ni Lance ay biglang naging langit, at sa isang kisap mata, lahat ng nakatakas na sandata, hindi. Mahalaga kung nila ay 5S o 6S, lahat sila ay naging mga piraso. Boom! Hindi mabilang na mga fragment ang nakakalat sa dagat. Si Lance ay tila walang kahirap-hirap. At lahat ng nasa eksena ay sumipsip ng malamig na hangin, hindi na alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, sa wakas ay tunay na nakita ng lahat ang kapangyarihan ng martial arts, at ang mga dating gumagalang sa baluti, napagtanto nila sa sandaling ito kung gaano sila kapulaka sa isang balon. Gaano man kalakas ang sandata, kumpara sa isang tunay na sinaunang eksperto sa martial arts, ito ay ganap na tulad ng paghampas ng bato sa isang itlog. Gayunpaman, kahit na si Lance ay napakalakas sa sandaling ito, ang hindi alam ni Lance ay isang mas malaking krisis ang paparating sa kanya. Sa sandaling ito, sa isang command center sa Darlington City. Lord Warwick, ano ang dapat naming gawin? Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon sa pinakamataas na controller ng North Empire na tinatawag na Lord Warwick. Ang taong ito ay napakalakas. Ngunit kahit na siya ay hindi magagapi laban sa baluti, maaaring hindi niya madala ang aming pinakamalakas na sandata ng militar. Lord Warwick, ibig mong sabihin. Naglulunsad ng mga super energy missiles. Nagulat ang lahat sa command center. Kung hindi, ang isang super energy missile ay 100 beses na mas malakas kaysa sa isang atomic bomb, at ang bilis ng paglansad nito ay mas malapit sa 200 beses, hindi ako naniniwala na siya, isang tao, ay maaaring labanan ang isang super energy missile attack. Maghanda sa paglulunsad. Pero, napakaraming inosenteng tao pa rin sa Purple Sea Repulse Bay na iyon. Lahat ng mga taong iyon ay tiyak na pinahirapan ng kapangyarihan ng Jinling Kid, at kahit na sila ay nabubuhay, tiyak na tatahakin sila sa landas ng martial arts sa hinaharap, na kinukutya ang teknolohikal na sibilisasyon, at ang buong lipunan ay babagsak muli. Naiintindihan namin. 3, 2, 1, maghanda sa paglulunsad. Swoosh! Isang supernova, ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito, ang inilunsad. Siyempre,
Ang supernuclear na armas na ito ay tinawag na super energy missile, hindi tulad ng mga atomic bomb, na magkakaroon ng matinding nuclear radiation, at ang lugar kung saan ito ibinagsak ay hindi lalago ng 1 pulgada ng damo sa loob ng mga dekada, ngunit ang super energy missile hindi magiging sanhi ng pangalawang pinsala sa mga Badlands, na nangangahulugang walang mga radioactive na kahihinatnan. Si Lance ay nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Purple Sea. Sa sandaling iyon, sa libu-libong mga tao sa eksena, hindi ko alam kung sino ang nakakuha ng inside scoop sa oras at sumigaw, tumakbo, darating ang super energy na missile. Super energy missiles. Ang lahat ay natigilan, ang North Empire ay talagang nagpakahirap para harapin si Lance, mga super energy missiles, kahit ang pinakamakapangyarihang super nuclear weapon na ito ay nang ahas na gamitin, ito ay halos parang ganap na pinapatag ang buong Purple Sea, ito ay masyadong walang awa. Lahat ay gustong tumakbo. Gayunpaman, mayroon ding mga hindi tumakbo dahil alam nila na hindi sila makakatakbo sa harap ng ganitong uri ng sandata, gaano man kabilas ang celestial na sasakyan, hindi nito kayang malampasan ang super energy missile. Oo nga, bago pa makatakbo ng matagal ang lahat, naramdaman nila ang isang nagninangas na pulang apoy na nagmumula sa malayong kalangitan. Iyon ang super energy missile. Desperado ang lahat sa sandaling ito. Ang baluti ay makapangyarihan, ngunit ito ay kasing ganda ng papel sa harap ng sandata na ito. Ang target ng super energy missile na iyon ay si Lance. Galit na galit si Lance nang makita niyang lumilipad ang missile na iyon. Gayunpaman, masyadong mabilis ang missile at nasa harap na ni Lance. Noong una, gusto ni Lance na basagin ang kawalan at hayaang makapasok ang missile sa kawalan, upang kahit gaano pa kalakas ang missile, ito ay kalokohan sa harap ng black hole. Gayunpaman, huli na para basagin ang kawalan. Sa desperasyon, binago ni Lance ang kanyang mga galaw. Marahas na sinipa ni Lance ang super energy missile, at pagkatapos na sinipa ni Lance ang super energy missile, bigla itong nagbago ng direksyon at diretsong bumaril patungo sa langit. Sa control center. Bilis, magpasabog. Hindi mabuti, hindi maaaring magpasabog, nawala ng kontrol, ang missile na iyon ay sinipa sa kalawakan. Sa oras na mabawi ng control center ang missile, sinipa na ito sa kalawakan. At sumabog ito sa kalawakan ng malakas. Lahat ng mga tao ng Purple Sea ay tumangala at nakakita ng isang marahas na kislap ng apoy na bumubukas sa kalawakan. Pinagpawisan ang lahat. Diyos, napakasakit ng kamatayan, kung hindi dahil kay Lance, na sumipa ng super missile sa kalawakan sa isang kritikal na sandali, hindi mabilang na mga tao sa Purple Sea ang kailangang mamatay ngayon. Ngunit muli, si Lance, isang tao, ay talagang nakapagsipa ng isang super nuclear na sandata, na higit sa 100 beses ang laki ng atomic bomb, papunta sa kalawakan sa isang sipa, ang Lance na ito ay napakahusay. Sa sandaling ito, lahat ay literal na tumingin kay Lance bilang isang Diyos at lumuhod. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Sa control center. 5 super energy missiles, kumpleto na ang paghahanda. 3, 2, 1. Ilunsad. Ang unang super energy missile ay kakakik sa kalawakan ni Lance, na sinundan ng isa pang 5 super energy missiles, na sabay na inilunsad. Sa pagkakataong ito, 5 ang magkasabay, at ang kapangyarihan ay hindi karaniwan. Si Lance ay nasusunog, ngunit hindi pa ito ang oras para mag-apoy. Si Lance ay hindi natatakot sa mga missile na ito, ang kanyang katawan ay hindi isang mortal na katawan, ngunit isang espiritual na katawan, ang mga missile na ito ay hindi maaaring saktan si Lance sa lahat. Gayunpaman, hindi mabilang ng tao sa lugar ang malapit ng ilibing kasama niya, bagaman hindi pinahalagahan ni Lance ang buhay ng iba, hindi ito nangangahulugan na tatanggapin niya ang hindi mabilang na mga tao na namamatay dahil sa kanya, na nagiiwan sa kanya ng dugo. Utang. Gayunpaman, ang 5 super missiles ay nakarating na sa harapan. Agad na sumugod si Lance, sa pinakamabilis niyang makakaya. Bang, 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 bang.
Limang magkakasunod na sipa, ang limang missile ay sinipa ni Lance sa kalawakan tulad ng dati. Bang, 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 bang. Halos sabay-sabay na sumabog ang limang missile sa labas ng langit, halos maramdaman ng mapurol na tunog ang lahat na parang bumabagsak ang langit kahit na malayo ang kalawakan, ngunit naramdaman ang napakalakas na pagsabog. Parang nasa ibabaw. Phew! Huminga ng malalim ang lahat at pinunasan ang malamig na pawis sa noo, na ngayon ay nasa buong katawan, talampakan, at likod. Nang ang lahat ay tumingin sa labas ng kalawakan, pabalik sa direksyon kung saan naroon si Lance, napagtanto nila na si Lance ay nawala. Nasaan siya? Nasaan na? Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga tao sa pinangyarihan ang hindi alam kung saan nagpunta si Lance, maging ang mga tao sa control center ay nawalan ng pagsubaybay kay Lance. 1470. Halos kaagad pagkatapos, dumating si Lance sa control center ng Darlington City. Ang control center ng Darlington City ay nasa isang gusali na ilang daang palapag ang taas. Tumayo si Lance sa tuktok ng gusali. Nandito ako, hindi ba masyadong maunlad ang langit? Bakit hindi mo ako nahanap? Sabi ni Lance. 1470. Halos kaagad pagkatapos, dumating si Lance sa control center ng Darlington City. Ang control center ng Darlington City ay nasa isang gusali na ilang daang palapag ang taas. Tumayo si Lance sa tuktok ng gusali. Nandito ako, hindi ba masyadong maunlad ang langit? Bakit hindi mo ako nahanap? Sabi ni Lance. Oo naman, nakita ni Heaven si Lance sa screen sa isa sa mga control room ng gusaling ito, nakita siya ng lahat sa ibabaw ng kanilang gusali. Paanong posible na siya, hindi ba siya nasa Purple Sea? Bakit ka ba narito bigla? Nagulat ang lahat ng siyentipikong mananaliksik, hindi maisip kung paano ito ginawa ni Lance, ito ay hindi mas mabilis kaysa sa paglulunsad ng isang super missile, hindi mas mabilis kaysa sa isang super missile. Sa totoo lang, simple lang ang problema, si Lance ay lampas sa mortal, kaya niyang basagin ang espasyong ito sa isang suntok, kaya siya ay sadyang walang talo at superhuman sa espasyong ito, syempre, ang kanyang hindi matatalo na superhuman na katayuan ay nasa mortal na kaharian lamang na ito, parang isang balina, sa isang maliit na ilog, ang isang casual na pagpitik ng kanyang buntot ay maaaring masira ang daloy ng ilog, ngunit sa dagat, ito ay imposible. Sa control center, natigilan ng lahat ng ilang segundo bago may nagsabing, tumakbo, baliw ang demonyong ito. Biglang gustong tumakbo ng lahat at sinabing si Lance ang demonyo, hindi ko talaga alam kung sino ang demonyo. Ngumuso si Lance, tumakbo. Sa tingin mo kaya mo bang tumakbo? Pagkatapos sabihin iyon, sinuntok ni Lance bubong mula sa isang gusali na may taas na daan-daang metro. Wow! Biglang bumagsak ang buong gusali, simula sa pinakamataas na palapag, sa bawat palapag. Ang buong Darlington City ay nabulag ng alikabok na itinaas, na para bang ang buong Darlington City ay naging isang lungsod ng hamog. Siyempre, lahat ng nasa control center ng Darlington City na iyon ay inilibing sa mga guho. Umabot ng mahigit kalahating oras bago kumalat ang alikabok. Siyempre, sa oras na ito, hindi na mabilang na mga celestial chariot ang lumipad na sa kalangitan sa paligid ng Darlington City, binabantayan ang Darlington City, at ang karamihan sa mga taong ito ay pabalik na mula sa Purple Sea, pagkatapos ng lahat, kalahating oras ay sapat na para sa kanila punta ka dito mula sa Purple Sea. Nang kumalat ang alikabok, nakita ng lahat si Lance na nakatayo sa pinakamataas na gusali ng Darlington City, nakatingin sa ibaba ng pinakamataas na gusaling ito, na parang naaalala niya ang isang piraso ng palasyo na narito noon. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Tapos na ang lahat, winasak na ni Lance ang pundasyon ng bagong kapangyarihan ng North Empire, ang bagong kapangyarihan ng buong mundo, ang teknolohiyang kanilang iginagalang, ay maglalaho kasama ng lahat ng ito, sa hinaharap, Lance naniniwalang unti-unti pa ring babalik ang mundo sa mundo ng martial daw. Dahil tanging ang martial daw lang ang tunay na makakalaban sa mundo, at makakatapak sa kawalan.
Teknolohiya, kalimutan mo na, hindi sigurado si Lance kung ano ang mangyayari pagkatapos na umunlad muli ang teknolohiya ng hindi mabilang na beses, kahit papaano umaasa si Lance na ang mundong ito, ay babalik sa Marshall daw. Tumingin si Lance sa lahat ng nanonood sa Darlington City at sinabing, lahat, gusto ninyong malaman kung sino talaga ako, at ngayon na ang oras para i-unlock ang aking pagkakakilanlan, sa katunayan, ako ang Lance ng ilang daang taon na ang nakakaraan. Ano? Nagulat ang lahat. Ang boses ni Lance ay nakakalat sa buong Darlington City at higit pa, at ang mga taong nakapalibot sa Darlington City, syempre, ay hindi maaaring tumingin kay Lance gamit ang kanilang sariling mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang Darlington City ay napakalaki, pinapanood nila si Lance na nakatayo sa loob. Darlington City sa pamamagitan ng Celestial Video sa Celestial Car. At narinig nila si Lance. Ang boses, gayunpaman, ay hindi narinig mula sa Sky Video, ngunit mula sa tunay na Lance, na nagpakita kung gaano kalakas si Lance. Nagtataka kayong lahat kung bakit ako si Lance. Well, pagkatapos ng 3 araw, bubuksan ko ang altar at maglalagay ng upuan para pag-usapan ang ilan sa aking mga karanasan at kaalaman sa Marshall daw. Sana ay mabigyan ka ng talumpating ito. Isang buong bagong pag-unawa sa Marshall daw. Pagkaraan ng 3 araw, umaasa ako na lahat ng tao sa mundo ay pumunta dito upang makinig sa aking lecture dito mismo sa Darlington City. Salamat. Pagkatapos sabihin yon, nawala si Lance. May dalawang dahilan kung bakit 3 araw ang lumipas. Una, sa 3 araw na ito ay hinanap ni Lance si Little Black at naghanda na bumalik. Pangalawa, upang ang mga tao mula sa buong mundo ay magkaroon ng sapat na oras para dumating. Lumitaw si Lance sa isang canyon. Little Blackie. Sigaw ni Lance. Lance. Ang boses ni Little Blackie ay nagmula sa kailaliman ng canyon, at pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw si Little Blackie sa harap ni Lance. Ano ang silbi ng pagtawag kay Lance kung wala ka man lang gaanong kasanayan, Little Blackie, nahanap mo na ba ang iyong yumaong kaibigan? Nagtatanong pa, actually, kara-rating ko lang dito. Hanggang saan mo nahanap ito ngayon? Tutulungan kitang maghanap. Salamat Chen, bumalik ako sa Crow Cave kung saan nakatira si Peanut bago ang mga araw na ito, at pagkatapos magtanong sa paligid, narinig ko na nanganak si Peanut ng isang halimaw sa likod niya, at pagkatapos ay umalis kasama ang halimaw na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, Little ang anak ni Peanut na ang mga gene ay minana sa akin, ay isang itim na Jow. Pagkatapos ay nagtanong ako sa buong lugar at nakita ko ang lugar dahil sabi ng isang sawa ay nakakita siya ng tila itim na ogre na sumusunod sa isang sawa sa paligid. Oh, tama, sinabi rin ng sawa na tinanong ko sa paligid na sinubukan nitong habulin ang Little Flower, ngunit tinanggihan ito ng Little Flower. Little Flower, kapatid mo ba yang sawa? Oo. Kung gayon tutulungan kitang hanapin ito. Pagkatapos sabihin iyon, ang tingin ni Lance ay tumama sa isang tiyak na lugar at sumabog ang bundok, bumukas ito. Inakala ng isang sawa na may kalaban at biglang tumakas. Sabay-sabay na huminto si Lance sa harap ng sawa na iyon. Ang sawa ay mga 2 hanggang 300 taong gulang, at sa kakayahan ni Lance, madali niyang nalaman kung ano ito. Ngunit si Little Blackie, gayunpaman, ay hindi ganoon kadaling mahanap ang sawa na nakatago sa bundok, at ito ay mas mahirap malaman. Sabi ni Little Black, naikot ko na ang bundok na ito nang hindi nakahanap ng sawa, ngunit hindi ko akalaing makakahanap si Lance ng isa sa isang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang sawa ay tumingin kay Lance ng walang pag-asa, na para bang ito ay humihingi ng awa. Ang higanting sawa na ito ay nagtataglay lamang ng mababang antas ng katalinuhan. Naglabas ng espiritual na pagbabago si Lance at nagtanong, tinatanong kita, may nakita ka bang nilalang na kamukha nitong itim na Jow sa tabi ko? Kung sasagutin mo ako ng tapat, hindi kita sasaktan, at kung mayroon kang anumang expiration date, papatayin kita. Saglit na tumingin ang sawa kay Black at sinabing, Warrior, hindi ako sigurado. Bakit hindi ka makasigurado? Kung mayroon ka, at kung wala, wala.
Pababa, narinig kong sinabi ng aking ama na minsang dumating ang bundok na ito na may kasamang banyagang bundok na sawa at isang kakaibang bata, at ang kakaibang bata ay maliit, ngunit napakalakas. Gayunpaman, hindi ko ito nakita ng aking mga mata. Nang maglaon, ako nabalitaan kong umalis ito sa lugar dahil napakaliit nito. Well, pwede ka nang umalis. Salamat, mandirigma dahil hindi mo ako pinatay. Tumakbo pala yung sawa. Sabi ni Blackie, kumusta ang tanong, ministro? Forget what they doing, keep on doing.